Dito na po ako sa last property na ipapakita ko sa inyo na sinasabi kong isa sa pinakamurang property na nakita ko ngayon. Kita ko muna sa inyo yung paligid ng property na to. So dito na tayo pumasok kasi sa likod daw po yung... Kaya luma yan kasi may multo. So mura na lang pong binibenta. At syempre depende rin po sa location. Ayun ang malalaman po natin mamaya. So magandang araw po sa inyo, and ngayong araw po pala is Monday, trabaho day po tayo and trabaho vlog na rin. Ayan, so dahil nga po nagtatrabaho ako sa isang real estate dito po sa Entrance Japan Homes. Isa sa mga trabaho ko po dito sa real estate, paghahanap po ng mga property, available property na pwedeng maging bahay ng mga kapwa nating Pilipino dito sa Japan. Ang major na goal ko talaga sa pagtatrabaho ko dito sa real estate po is yung makahanap tayo ng bahay na magpifit sa mga kababayan natin. Depende siyempre sa kalagayan po nila. Kaya naman po isa to sa mga pinaka-exciting na ginagawa ko sa trabaho ko ngayon is yung paghahanap po ng mga property. May mga brand new house, may mga used house. May mga used house na hindi pa nare-renovate, and meron din mga used house na renovated na po. Parang bago na rin siya, parang brand new na rin kung titingnan mo. Ayan, kaya yun po yung gagawin ko ngayon is pupuntahan ko tong mga property na hawak natin ngayon. Bali 3 property po ito. May isang brand new house, meron pong isang used house na renovated, meron din pong used house na hindi pa renovated. So medyo luma na to, kaya sobrang mura po talaga. At magugulat po kayo sa presyo ng property na to. Kasi parang hindi na yung bahay ang binabayaran mo parang yung lupa na lang Kasi sobrang laki rin po ng lupa nitong pangatlong property yung titignan natin. Nasa 740 square meters po. Ayan. Sa halagang magugulat po kayo. And isa na naman sa sasabihin nyo is kaya luma yan kasi may multo. Unahan ko na po kayo. Kaya pumura ang mga property dahil luma na po. So, syempre kailangan mo ring i-renovate. So, kailangan mo ring ayusin. Ayan. So, mura na lang pong binibenta. At syempre, depende rin po sa location. Ayun ang malalaman po natin mamaya. Ayan. Kaya samahan niyo ako. Tara, punta na natin. The first right onto 354. Medyo maulan lang tong ating paghahanap ng property ngayon, pero kaya naman. Hahanap pa rin tayo. Kaya naman at hindi naman siya ganun kalakas yung ulan para makahanap lang tayo ng property. Itong mga property na pala na ito is nandito yan sa Gunma Prefecture. Kaya naman kung gusto nyo ng mga lugar na medyo tahimik lang, isa ang Gunma talaga sa magandang choice. Ayan. Bukod sa malapit ka na sa nature, medyo malapit-lapit na rin naman ito sa papuntang Tokyo. Pabiyahe ka lang siguro ng mga 2 oras ng expressway. At the light, turn left. The next stop is on your left. Arrived. Ito na tayo sa unang bahay na ipapakita ko sa inyo. Medyo maambon pa. Itong bahay po na to ay, ito yung used house na renovated po. Ayan. Renovated po siya. Ayan, pasok na tayo. Ito na po yung susi natin. Pasok tayo sa loob. Pansin nyo dito pa lang sa labas, bago yung kanyang pintuan. Meron din siyang intercom. So makikita natin sa loob yung magdo-doorbell. Ayan. Wow! Wow! Tingnan nyo naman, dito pa lang, high ceiling na siya. Okay, buksan muna natin yung ilaw. Binuksan ko na yung mga ilaw and mag-start tayo dito sa Genkan area para mapakita ko po sa inyo, no? So, ito po yung Genkan area niya. Sobrang luwag. Tapos, meron na rin siyang bagong shoe closet dito. Ayan, buksan natin. Ayan, bago po lahat yan. Pati po dito. So, bagong-bago po siya. And, meron din siyang shoe closet sa taas. Pakita ko ulit sa inyo yung high ceiling. Ayan, may ilaw na po.
So, kitang-kita nyo yung mga pumapasok dito sa loob ng bahay. Okay. Yan, pasok tayo dito sa Genkan area. So, marami siyang pinto. Mula rito, may pinto rin sa kaliwa. May pinto rin sa likuran ko. May hagdan dito, pinto. May space dito. Ayan. So, ayan yung mga pintuan niya. Ito. Dito muna tayo. Ayan, mula sa Genkan area po. Ayan, meron ditong unang pinto, unang kwarto. So, may kwarto rito na sobrang luwag lang. Ayan, pakita ko sa inyo yung laki ng kwarto na to. Ayan, sobrang luwag na rin ito. Para sa isa o dalawang tao. Ayan. Tapos, ang maganda rito, tingnan nyo Ang maganda rito sa kwarto na to, ayan, meron siyang dalawang bintana at meron na siyang kasamang free aircon. Ayan, kasama na po yan. Okay, maluwag na yan. So, dito naman tayo sa kabila. Okay. Itong next na door na to sa living, dining, kitchen. Dito muna tayo, may extra space dito. Pwede kayong maglagay ng, pang washing machine pala. Dito ang washing machine nyo kasi meron na siyang abang doon para sa tubig. No? Then, meron na rin pong tubig dito, ha? Ayan, ito na po yung labasan ng tubig para sa washing machine. May saksakan and may switch. Okay. Tapos dyan, bago tayo makit din sa taas, meron ditong dalawang pinto. And syempre, dito yung, ayan, wow! Bagong-bago rin ang bathroom. Bagong-bago rin ang toilet. And ang maganda dito sa toilet na to, meron na siyang hugasan ng kamay. Tapos ang maganda, may bintana na rin, no? So, dito naman tayo sa bathroom area. Ayan, sa bathroom area, syempre, meron tayong vanity area. Ayan. Tapos, usually talaga ang switch, ayan, main switch natin is makikita sa bathroom area. Tapos, ito naman yung shower area. Ayan, sobrang ganda. Kulay brown yung wall niya. May bintana, may hang doon. Tapos, ang maganda rito, ito pa makikita nyo rito. Ayan. Pwede na rin po kayo magpatuyo ng damit dito sa loob. And kapag winter season po, ayan, may heater na po yan para hindi kayo lamigin sa winter season. Kompletong-kompleto na rin siya. Meron din siya. Ito, tapakita ko sa inyo. May nagtatanong nito para saan daw to? So, mga gamit tong switch na to para painitin o i-adjust yung heat ng tubig nyo. And pwede nyo rin tawagin yung tao dun sa kitchen. Ayan. Pwede nyo tawagin yung nasa kitchen. Pipindutin mo lang to, pwede mong tawagin yung nasa kitchen for emergency or may kailangan ka, may nakalimutan ka. Pwede mo siyang tawagin dito. Ayan. Ayan. So, punta naman tayo dito sa, ayan. So, ito na nga po yung Genkan. And dito naman yung living room area. Ayan. So, pagpasok po natin dito sa living area, ayan, sobrang luwag. Na meron pang cabinet dito. Ayan. May cabinet dyan. Tapos, ang maganda rito, may space pa dito para sa lalagyan mo ng TV and sofa. And ang maganda rito, bago po lahat talaga siya. Mula sa wall, pintuan, tapos sa flooring, sa ceiling, and pati sa ilaw. Bago na rin yung mga ilaw niya. Hindi mo na po problemahin yung mga ilaw. May LED light, merong smoke detector, ayan. Tapos, ito, dito sa living area or sa dining area na mismo, ayan, ito po yung dining area niya. Ayan, so nandyan na rin yung dining area, kitchen, and ito po, papakita ko sa inyo. So, dito, ito yung intercom kung saan makikita mo yung tao sa labas. And ito naman yung switch para sa heater. And dito mo rin maririnig yung tumatawag mula dun sa bathroom area. Wow, nice. Ayan. So, sa kitchen area, may space para sa rep. Ito ang maganda no? Yung may space talaga para sa rep. No? Wala ka nang itatabi sa rep. May saksakan na po yan. Tapos, may mga cabinet dito sa taas. Ayan, may mga cabinet sa taas. Meron ding bagong stove, bagong griller. And siyempre,
kasama na dyan yung exhaust fan. Ayan, bago na rin po lahat yan. Pati na rin tong sink natin. Tapos may mga cabinet dito sa baba. Napansin nyo po ba na dito sa living area or dito sa area na to, merong access sa garden, sa backyard mo, which is napakaluwag po. Pakita ko sa inyo yung backyard na kung saan pwede kayong, ayan, tumambay dyan, maglagay ng mga halaman, ayan, pwede kang magsampay dun, ayan, pwede kang magsampay dyan. Maluwag pa yung likod natin, no? Ang maganda dyan, wala tayong kapitbahay sa likod. Ayan, tara, akit na tayo sa second floor. So, sa second floor naman, ayan, dahil nga 3LDK to, ibig sabihin, may 2 rooms sa taas. Okay. Ayan. Ito na yung taas. Ayan, makikita nyo, chandelier. Ayan, makikita mo dyan yung baba ng entrance area mo or genkan, no? Maganda rito sa second floor, ayan, malaki nga yung hallway. Tapos, meron pang extra toilet dito. So, hindi mo na kailangang bumaba at umihi at mag-toilet dahil meron ka ng toilet dito sa taas. So, ito yung loob ng toilet. Bagong-bago po. From wall, ceiling, pati na rin sa floor. Ayan, bagong-bago po ang toilet. Okay. Ay, may ilaw din pala rin sa hagdan. So, dito naman, may first and second room sa second floor. Saan tayo? Dito muna tayo sa first room. Okay, dito sa second room, ayan, sobrang luwag din. Parang katulad din dun sa baba. No, maluwag din siya, tapos meron din siyang cabinet. And, maganda yung pasok ng liwanag. Kahit umuulan ngayon, tignan nyo, maluwanag pa rin. And, eto, nagulat ako bakit may isang pintuan dito. First time ko makita ng ganitong bahay na may pintuan dito. Pintuan ba ni Doraemon to? Oh, wow! Galing ah! Kala ko pintuan ni Doraemon eh. Ayan, yan ang view mo. Pwede ka magsampay din dito. And ito yung view mo. No? So, maliwanag lang. Na tayo sa third room or last room dito sa bahay. Okay, sa last room, ayan, okay. So, maluwag-luwag room. Ito na yung last room. Ayan, maganda rito, may dalawang cabinet, no? Isa, dalawang cabinet. Ayan. So, pakita ko sa inyo. Ayan, dalawang cabinet siya. Tapos, marami na rin bintana. And may access sa balcony area. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, kung nagustuhan mo tong property na to, ulitin ko, dito po yan sa Gunma Prefecture. Ayan, Tatebayashi, na sobrang lapit lang sa lahat. Pakamura lang po nito. Kahit ako nagugulat sa presyo nito kasi used house siya pero renovated na. Ibig sabihin, ang dami na pong pinaayos dito. Halos lahat na po talaga pinaayos na rito. Ang interior niya, pinaayos na po rito. And sa halagang ganito, napakahirap nating makahanap ng ganitong presyo na 14,290,000 in yen. Ayan. Actually, naka-discount pa kayo. Dati siyang 14,990,000 in yen. And may discount siya na 70 or 700,000 in yen. Ayan. May discount siya na 700,000 in yen. Kaya ngayon ay 14,290,000 in yen na lang po siya. Ayan. So, magkano ang monthly kapag na-approve po kayo sa housing loan? Pag 50 years to pay po, for only 28,100 yen per month. Biruin nyo po yun, no? Tanungin ko kayo, magkano ang renta nyo ngayon sa apartment? Diba? Ang layo po ng difference. Tapos kung 35 years naman, 38,200 yen lang per month. Mura pa rin. Kaysa mag-apartment tayo, ayan, kumuha na tayo ng sariling bahay. Bagong-bago, renovated. Ayan. Itong bahay po na to is May 1989. Tapos ang land area po niya is 192.5 square meters. Tapos yung house area naman po niya is 85.7 square meters. Tapos na po tayo dito sa unang property natin. Itong used house. Pero renovated na siya. Yung pangalawang pupuntahan naman po natin ay yung brand new house. Tara, biyahe na tayo. The destination is on your right. Arrived. Ayan. Ito na.
Ito na yung brand new house na ipapakita ko sa inyo. Hindi itong nasa likod natin ha. Nagpark lang tayo dito kasi ito yung isa sa mga property dito. Pero may nakabili na kasi nito. Ito yung property na ipapakita ko sa inyo. Ayan. Doon kasi tayo nagpark kanina. Ito yung property na available ngayon na brand new house. Grabe, sobrang ganda po. Sobrang ganda nitong property na to. Ayan. Kaya pasukin na natin. Okay, so may mailbox na siya. May intercom, syempre hindi mawawala yan, lalo na't brand new. Pasok tayo sa loob. Ayan, unang-una syempre gengkang area. Okay, maluwag yung gengkang area, no. Ayan, syempre kailangan natin i-check yung gengkang area na yan. Ayan, sobrang luwag. Hagdan, ito yung hagdan pataas. May pinto rito pa sa LDK. Tapos may pinto dito dalawa sa bathroom saka sa toilet area. Ayan, shoe closet check tayo. Ayan, bagong-bago, shoe closet. Tapos bathroom muna tayo saka toilet. So ito yung toilet. Yung toilet natin, ayan, brand new, siyempre may bintana. Ayan. Tapos sa ating toilet, may pwesto para sa washing machine. May bintana dyan. May vanity area. Ayan, check natin yung space para sa lalagyan ng mga gamit natin sa vanity. And ang maganda rito, ayan, meron siyang shelves para sa towel. And napakagandang shower area. Punta na agad tayo dito muna sa living room, living, dining, and kitchen area. Okay. So, check natin agad yan. So, pagpasok natin dito sa living area, ayan, sobrang luwag po. Sobrang luwag ng living area. And syempre, ayan, meron na rin siya rito extra room, ayan, para sa ating unang kwarto. Okay. May divider na po yan. Okay. Pakita ko sa inyo itong ating unang kwarto. Ayan, may divider na po yan. Okay. So, soft close na rin po yan, no. And ito yung first room. And meron na siya agad na walk-in closet. Nice. Baba pa lang, no, may walk-in closet na. So, sa ating dining area, ito. Tapos ito yung kitchen area. And ang maganda sa kitchen area na to, ayan. Meron siyang pantry, shelves, ayan. Para sa mga stocks natin. And yan, kulay gray yung design niya. Meron siyang malaking drawer. Meron siyang bagong sink. Ayan. Merong automatic dishwasher. May griller, stove, and syempre, ayan, exhaust fan. Ayan. Nice. Akit naman tayo sa second floor agad. Okay, sa second floor. Okay. Dito naman sa second floor, dahil nga 4LDK to, so may 3 rooms tayo dito. At syempre, hindi mawala yung, ayan, from stair. May bathroom na rin dito. I mean, toilet area. 1, 2, 3 rooms. Doon muna tayo sa dulo. Sa 3 rooms natin dito sa unang kwarto, mayroong bintana dito. And dito sa harap natin may bintana rin dyan. Tapos, merong hanging closet dito. Ayan, pwede kang maglagay ng mga damit mo rito. Punta naman tayo dun sa second room. So, sa second room naman na to, ayan, dito. Okay, sa second room, parang same lang din siya. Tapos, itong room na to, same lang din dun sa kabila. Ayan, ganun din kalaki. Ito, punta na natin yung master bedroom. Sa master bedroom naman, dito naman yung sa left side. Okay. Ito na yung master bedroom. Master bedroom, ito po. Sobrang luwag, sobrang laki. Dahil meron din siyang walk-in closet dito. Ayan. Pakita ko po sa inyo yung walk-in closet na sobrang luwag din. Kala mo kwarto na rin eh. Oh. Sobrang luwag. Tapos meron siyang balcony area. Kung saan pwede po tayong sampay. Ayan, pwede po tayo magsampay dyan.
Ito yung brand new house natin dito sa Gunma Prefecture, Tatebayashi. Ayan, for only 27,900,000 in yen. 54,900 yen per month for 50 years and 74,700 yen per month para sa 35 years to pay. Ayan. 227.98 square meter land area. Tapos yung house area naman is 107.65 square meters for LDK. Ayan, puntahan na po natin yung third property, yung used house, yung pinakamura po na property na ipapakita ko sa inyo na may napakalaking lote. Additional nga pala sa property na to na hindi ko na ipakita agad sa inyo. Ayan. Kasama po itong backyard na napakaluwang. Mag-barbecue dyan. Open area siya. Dito na po ako sa last property na ipapakita ko sa inyo na sinasabi kong isa sa pinakamurang property na nakita ko ngayon. So kung okay sa inyo yung property na kailangan nyo pang i-renovate, ayan. So ito po yung property na yun, sobrang laking bahay, may mga bakod na po yan. Tapos 700 square meters or 740 square meters po, ayan, may mga halaman na po sa baba. Ito ko muna sa inyo yung palikid ng property na to. Ayan, dito may mga bakod na rin po siya. Okay, dito. Ayan, hanggang dito po sa likod, sa inyo na po yan. Hanggang dito sa side na yan, sa inyo rin po itong property na to. Ganyan po kalaki ang property na yan. So, dito na tayo pumasok kasi sa likod daw po yung... Sa likod na tayo mag-i-start pumasok. Okay, pasok na tayo sa loob. Ayan, ito po yung pagpasok natin, Genkang area. Ayan. Oh, tulad po ng sabi ko sa inyo, itong bahay na to ay luma na, hindi siya renovated, kaya sobrang mura po. Huwag niyo na pong sabihin na baka may multo o may namatay. Kasi, ang property po na pinapakita po namin, once na may nangyari po dun sa loob ng property, sinasabi po namin, dinideclare po yan ng owner, homeowner ng property na yon. Kasi hindi nila pwedeng ibenta to hindi nila sasabihin kung ano yung nangyari sa loob ng bahay na to. Ayan, so tingnan natin kung ano itsura ba talaga ng loob, kung bakit napakamura niya. Sabihin ko muna sa inyo ha. So itong property na to is 5 SLDK. So 740 square meters po yung land area niya. Tapos yung house area naman niya ay 123.36 square meters. Ayan. Sige, silipin natin. So pagpasok natin sa Genkang area, ito yung first room. Okay, sa first room, tatami area po siya. Medyo luma na po talaga siya, no? Japanese style talaga. Okay? Tapos, dito naman sa living area, ito yung living area niya. Tapos, dito sa side na to, kitchen area. Okay. Ito yung kitchen area. No? So, walang ilaw, Wala po tayong ilaw dito, kaya medyo madilim po. Okay? Wala na pong linya ng kuryente sa ngayon. Pero pag tumira po kayo dyan, madali naman po magpakabit ng linya ng kuryente rito. Okay? So, dito yung second room, tatami area din po yan. Tapos, may access na papunta dun sa garden area. Okay? Ito naman yung third room. Wow, tingnan nyo, ang ganda, Japanese style talaga siya. So, ayan yung third room. Tapos, dito naman, yung bathroom area. Okay. So, may access na rin siya sa back door. Ito yung vanity area. Sobrang laki po. Tapos, ito po yung shower area. Ayan. Okay. Dito naman tayo sa side na to. So, ito siguro yung toilet. Ayan. Ito nga yung toilet area. Maluwag, Then, dito naman sa side na to, may isang extra storage dito. Okay. Akit tayo sa taas. Ayan. Dito naman tayo sa taas.
So 5 SLDK. So dito naman po sa taas, ayan. Ayun, may second toilet. Ito yung second toilet niya, parang nasa ulap. Yung first room sa taas, maluwag na rin siya. At yun, medyo sira-sira na nga siya kasi, no. Ayan, sira na yung kanyang cabinet, door. Tapos, ayan, pakita ko po sa inyo, po siyang tama dito. So, sira na to. Ilan sa wallpaper niya, may mga sira na. Ayan. No. Tapos dito naman sa next area natin, may dalawang kwarto pa, isang western style saka isang tatami area. Okay. So dito sa western style, ayan, merong maluwag din na kwarto rito, may cabinet, may bintana, may balcony diyan. Tapos dito naman sa tatami area, ayan, may cabinet na rin diyan. Okay, maluwag na rin siya. So pwede mo naman siyang i-open na lang dito. Pwede mo na rin namang i-open yan para lumaki yung kwarto mo. Ayan, may mga cabinet naman dun. Ayan, baba na tayo. So, 5 SLDK nga siya. Tapos may dalawang toilet. May dalawang toilet. Pakita ko sa inyo yung so, dito sa baba, ayan, makikita mo yung garden area mo dito. Ayan, maluwag yung garden mo. Konting linis lang yan. Magiging maganda po ulit talaga yan. Ayun, kaya hindi ka na magtataka na mura yung pagbebenta rate sa bahay na to. Kasi parang yung lupa na lang yung binibili mo sa presyo na yun . Parang mas mura pa nga. Actually, mas mura pa nga yun. Kasi sobrang mahal din ng lupa. Ng ganung kalaking lupa, no, 740 square meters. Murang-mura na po yun. Pero kung gusto mo pa naman siyang tiran, mas lalo kang nakamura kasi wala ka nang makikitang ganung halaga po ng bahay dito sa Japan na ganun ang presyo. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo yung presyo. Ito na. So, 9,800,000 in yen lang siya, total price. Tapos, kung monthly naman siyang babayaran, nasa 19,300 yen per month for 50 years to pay. Tapos, 26,200 yen per month naman for 35 years to pay. And uulitin ko po wala pong multo dyan, wala rin pong namatay kasi dinideclare po yan ng homeowner bago po natin ibenta. Kung gusto niyo naman po ng ganong property na may nangyari doon sa loob ng bahay, pwede naman po tayong humanap tapos pwede ko rin ipakita sa inyo. Ayun, so ano po yung nagustuhan nyo sa tatlong property na pinakita ko sa inyo ngayong araw kasi siyempre iba-iba naman tayo ng situation, kagustuhan. May ilan sa atin gusto brand new na talaga, may ilan naman na okay na sila sa second hand or used house. Alin din yung pinaka nagustuhan nyo ngayon? Siyempre alam naman natin karamihan gusto brand new pero alin dun yung sa tingin yung swak po o mag-fit dun sa situation nyo po ngayon? Ipaki-comment naman po para next time alam natin kung ano yung ipapakita ko sa inyo na property, na pupuntahan natin property and anong lugar po yung gusto nyong makita.